breaking news. Tuloy na ang pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kaya pasalamatan ko muna ang aking dalawang kaibigang researcher, si Chris Torres and Eudora. Silang nagpapadala sa akin ng mga videos or post na ito, kaya nakaka-update ako sa inyo. Ito, breaking news ng TV5. Post ng TV5. Posted 30 minutes ago. Okay, basa ha. Akbayan Representative Percy Sendanya will endorse the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte to be presented by some advocacy groups, civil society organizations, religious leaders, and sectoral representatives later at 2:30 p.m. Ano ngayon? 2:54 na. As I speak. 2:30 p.m. In the office of the Secretary General of the House. News 5. So, tuloy na. By this time, nandun na. Naisampa na. At isang kongresista lang ang mag-endorse. Yun na. So, Akbayan, ito yung grupo ni Senator Risa Hontiveros, kalyado rin ng Makabayan lang. So, ito naman, mayroong, kasi ito ngayon, supalpal ang mga kongresista. Sino bang mga kongresista? Congressman Ponghon, nasabi na wala. Congressman Joel Chua, ang daming nagsasabi na wala, hindi man namin napag-uusapan yan. We are just finding the truth for good government and public accountability. Ganun lang, sinasabi niya wala daw. Hindi na pag-usapan ang impeachment. O ngayon, sinampa na. Sinong niloloko ninyo? Ito, may interview kay Senator Amy. Di ba ito? Na-foresight na ni Senator Amy na itutuloy yung impeachment. Pakinggan natin itong interview na ito at komentary ni PH Update. Kaya katrabaho naman tayo, iwas-iwas sa alyansa, maulong sa politika, ay magdasal natin sila. Hindi sa lahat, sana ang maghari sa buhay at puso ng bawat isa, yung kapakanan ng politika. Yun na nga ba? Hindi ka na kay alyansa kasi alam mo, walang endorsing power ang kapatid mo. Hindi ka nagpunta kay Bibi Sara kasi masasaktan yung damdamin ng kapatid mong bangag. Ganun lang naman kasabi yun. At least nasa gitna ka kahit papano yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Kung meron ka mga bubudulis sa dalawa, okay na yun. Right lang naman ho yan, pero sa tingin nyo kung mga kababayan, kung si Bibi Sara ang presidente, hindi didikin niya kasi ayaw naman hindi ko mahilig. Kung ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte presidente, hindi ko siya magpapa-endorse, hindi ko siya sasama sa senatorial seat ng administrasyon. Ang alam mo, Senator Amy Marcos, ganito lang yan. Nakikita niyo sa survey, naririnig niyo sa tao, galit ang sambayan ng Pilipino sa kapatid mo. Yun. Sabi lang, Senador ho yung nanawagan na sana doon mag-intervene kayo bilang ang kapatid ng Pangulo at bilang malapit kay VP Sara para doon mapakupa yung kahit paano yung tension. Mukha naman na nagkakahimik na ng kaunti. Pero ito nga, abala ako, dito sa impeachment, may kakatalan ng Kongreso sa susunod na linggo dahil mukhang itutuloy naman na talaga ang plano. At
sinabi ni Senator Remy na monitor niya na isasampa na ang impeachment complaint. So, naging totoo yung kanyang prediction at naisampa na. Okay, magpasa lang tayo ng mga comments ha. Ami Balista Kabansan. Sinabi na nga ni Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment. Ano ba kayo na pangunahan nyo, Presidente Marcos? Hindi naman kayo ang pinagsabihan ni BP. Kaloka talaga. Okay. Lydia Sige Dais. PBBM is the Commander-in-Chief. You ought to respect and follow his pronouncement. Let there be peace in our beloved country in Jesus' mighty name. Funny Military Files. Ito, medyo nang-aasar ito. I speak on behalf of all Filipino citizens. We want to say a big thank you, PBBM. This is amazing. You are a brilliant mind. So smart, talented, trustworthy, compassionate, competent, intelligent, educated, supportive, dedicated, creative, honest, and helpful to all of us Filipinos. We appreciate it. Medyo may pagkasarcastic ito. Sinundan niya, salamat PBBM at kunti na lang aasenso ng Pilipinas sa illegal na droga. Hamaking mo nga naman sa Congress, pinaimbestigahan ang pag-gurgor sa mga adik kaysa sa mga biktima ng mga adik. The best ka talaga. Sana meron din reward kung sino pinakamaraming nabenta na pulburon. Okay. Ano pang mga Edwin Escoro, sabi niya, go, 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 good luck yung pag-file ng impeachment. Si Romar Sendret, diyan na magkakagulo ng tuluyan sa impeachment na yan. RL Barcode, sabi, bring it on. Sunday Aragon, I hope and pray that the lead prosecutor of the House be Dan Fernandez. Bakit si Dan Fernandez? Jimmy B. Bala, sa dami ng duwag at kurap na dapat pakinggan yan, walang mangyayari dyan sa sobrang takot sa mga Duterte. Antonio Dongenes, impeachment para sa BP, tuloy nyo lang. Pinapasok na ng Rusya ang teritoryo natin. Nagka-problema na si PBBM, dagdagan nyo pa. Kung sa bagay, sana naman kayo, sanay na kayo sa panggugulo sa gobyerno. Okay? So, kailan lang nagsabi, yung nag-leak message 2 days ago? Tapos, ang unang kumontra yung Makabayan Black na huwag kayong makialam, do not interfere in purely legislative matters, sabi ng Makabayan Black. Ang speaker naman tahimik nung tinanong siya ng media doon sa bicameral conference committee ng budget, hindi siya sumagot, dinedma lang. So ang nagsalita yung Makabayan Black. Sabi ng mga deputy speakers na wala silang plano, hindi na pag-uusapan. Kailan kung may mag-file, aksyonan nila. Ito na. Hopefully na hindi ito kuryente, itong post ng pinost ng News 5 o TV5 na by 2:30 na i-file na. So, magkakaroon tayo ng update mamaya. Ano na ang mangyari? Una, sa relasyon ng Pangulo at kay Speaker. Kasi, very clear yung hindi naman order, hiling bilang Pangulo. Huwag nyo nang ituloy dahil it's a waste of time. Kaya lang, lumalabas, hindi nakinig ang mga kongresista. Anong ibig sabihin nito? So, yan, malaking question yan. At dito naman ngayon, anong mangyayari dito sa
sa Kongreso, siguradong papasa yan. I-endorse yan sa Senado. So, sa Senado, makakakuha ba ng... Kasi political trial ito, hindi yung lakas ng ebidensya o mahinang ebidensya. Depende sa political inclination ng mga senador. Ano sa tingin nyo? Marami bang senador na susuporta kay BP Sara? I-comment niyo pa lang.